Humming ng aircon at ang pamilyar na amoy ng antiseptic. Ito ang mundo ni Air Rafael de Leon. Isang mundong kontrolado, maayos, at walang lugar para sa gulat. Air de Leon, last patient na po for today, sabi ng boses ng kanyang nurse mula sa intercom. Si Liam Valencia. Tumango si Raf sa sarili. Isang pangalan na lang sa mahabang listahan ng mga batang pasyente. CJ, Rose. Papasukin mo na. Bumukas ang pinto ng kanyang klinika. At sa isang iglap, gumuho ang kontroladong mundo ni Raf. Nakatayo sa harap niya ang isang babae. Ang kanyang buhok ay mas maikli na ngayon, ang kanyang mga damit ay mas mamahalin, ngunit ang mga matang iyon, mga matang may bahid ng lungkot na pilit itinatago sa likod ng isang ngiti, ay hindi niya maaaring ipagkamali. Althea. Kasama nito ang isang lalaking matangkad, mukhang mayaman, at may aroganteng tindig. Ngunit hindi sa lalaki napako ang tingin ni Raf. Napako ito sa batang lalaking hawak ni Althea sa kamay. Isang batang may bilugang mga mata at isang ngiti na biglang sumaksak sa puso ni Raf. Dahil ang ngiting iyon ay ang ngiting nakikita niya sa salamin tuwing umaga. 5 taon. 5 taon na siyang nabubuhay sa mga tanong. 5 taon na siyang binabangungot ng mga paano kung. 5 taon na ang tanging hawak niya ay isang kupas na kopya ng ultrasound picture, isang maliit na itim at puting imahe ng isang pangakong hindi natupad. Ito na ba yon? Ito na ba ang sagot? Good afternoon, Doktor, bati ng lalaki, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Inilahad nito ang kamay. I'm Marco Valencia. This is my wife, Althea, and our son, Liam. Medyo mataas po ang lagnat niya since kagabi. Automatikong kumilos ang katawan ni Raf. Tinanggap niya ang kamay ni Marco, isang malamig at formal na pagpisil. Ang isip niya ay sumisigaw, ngunit ang bibig niya ay gumalaw ayon sa propesyon. Okay, let's see. Hello, Liam. Hindi sumagot ang bata. Nagtago ito sa likod ng mga binti ni Althea. Ang mga mata ni Althea at Raf ay nagtagpo sa isang segundo. Nakita ni Raf ang gulat sa mga mata nito, ang pagkasindak. Mabilis itong umiwas ng tingin. Liam, huwag kang mahiya. The doctor will just check you. Parang maiyalong bumalot sa puso ni Raf. The doctor. Iyon na lang siya ngayon sa mata ni Althea. Isang estranghero. Sige po, akayin niyo po siya dito sa examination table. Utos ni Raf, pinipilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Maingat na binuhat ni Marco ang bata at inilapag sa table. Lumapit si Raf, dala ang kanyang stethoscope. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa bubog. Nang ilapat niya ang malamig na metal sa dibdib ng bata, naramdaman niya ang marahang pagyanig ng kanyang mga kamay. Pinakinggan niya ang pagtibok ng puso ni Liam, isang malakas at ritmikong tunog sa loob ng katahimikan ng silid. Dugdog. Dugdog. Parang sinasabayan nito ang kabog sa sarili niyang dibdib. May ubo ba o sipon? Tanong niya, ang tingin ay nakapako sa medical chart, hindi kayang tumingin kay Althea. Wala naman po, Dulce. Biglaan lang po yung lagnat, sagot ni Marco, siya ang laging sumasagot, palaging nangunguna. Kumuha si Raf ng isang maliit na flashlight para tingnan ang lalamunan ng bata. At doon, sa ilalim ng artipisyal na liwanag, nakita niya ito. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansin na nunal sa likod ng kanang tainga ni Liam. Isang nunal na eksaktong nasa parehong lugar ng nunal na mayroon siya. Huminto ang paghinga ni Raf. Ang lahat ng inday sa paligid ay naglaho. Ang natira na lang ay ang katotohanang sumasampal sa kanya ng paulit-ulit. Pinilit niyang tapusin ang pagsusuri. Nagreseta siya ng gamot para sa lagnat, nagbigay ng mga instruksyon na libu-libong beses na niyang sinabi sa ibang mga magulang. Pero ang mga salita ay lumalabas lang sa kanyang bibig na walang emosyon, parang sa isang robot. Thank you, Doc. Babalik na lang po kami kung sakali, sabi ulit ni Marco, inilalabas ang kanyang wallet. It's okay. Sa labas na po kay Rose, sagot ni Raf, mabilis na tumalikod at nagkunwaring may inaayos sa kanyang mesa. Hindi niya kayang makita silang magkakasama kahit isang segundo pa. Narinig niya ang kanilang mga yapak palayo, ang mahinang pagbukas at pagsara ng pinto. Nang sa wakas ay mag-isa na siya, napasandal si Raf sa kanyang upuan. Napapikit siya ng mariin. Ang mukha ni Liam, ang ngiti nito, ang nunal sa likod ng tainga, lahat ay umiikot sa kanyang isipan. Tumayo siya at lumapit sa examination table, na para bang may isang puwersang humihila sa kanya.
Tiningnan niya ang puting papel na sapin. At doon, nakita niya ito. Isang hibla ng buhok. Isang maliit, kulot na hibla ng itim na buhok na naiwan mula sa ulo ni Liam. Dahan-dahan, kinuha ni Raph ang hibla ng buhok. Maingat na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Itiniklop niya ito sa isang maliit na piraso ng tissue mula sa kanyang bulsa. Habang hawak niya ito sa kanyang palad, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na malamig, matigas, at mapanganib. Wala nang mga paano kung. Panahon na para sa mga kasagutan. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang kantang nagmumula sa radyo. Ngunit para kay Althea, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang bawat pag-ikot ng gulong palayo sa klinika ay parang pag-ikot ng punyal sa kanyang dibdib. Okay ka lang, love? Parang namutla ka kanina, tanong ni Marco, ang isang kamay ay nasa manibela habang ang isa ay marahang humaplos sa kanyang hita. Napilitan si Althea ng ngumiti. Isang ngiting sanay na siyang isuot na parang maskara. Okay lang ako. Siguro pagod lang. At nag-aalala para kay Liam. Isang perpektong kasinungalingan. Hindi niya sinabing ang pagtibok ng puso niya ay mas mabilis pa sa takbo ng kanilang sasakyan. Hindi niya sinabing ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw. Hindi niya sinabing ang doktor na tumingin sa anak nila kanina ay si Rafael De Leon. Si Raph. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking tinalikuran niya. Tumango si Marco, tila kontento na sa kanyang sagot. Don't worry, the simple favor lang naman daw. Magaling yung doktor na yon, mukhang sikat. Ang daming pasyente. Hindi na sumagot si Althea. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata, pero ang mukha ni Raph ang lumitaw sa dilim. Ang kanyang mga mata, mas malalim na ngayon, may bakas ng sakit na hindi naroon dati. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, isang halo ng gulat at isang damdaming hindi niya mapangalanan. Galit ba? O pagkasawi? Bigla siyang bumalik sa nakaraan. 5 taon na ang nakalipas, pero parang kahapon lang. Naalala niya ang pakiramdam ng pag-iisa sa maliit nilang apartment. Kabuwanan na niya noon, hirap kumilos at laging pagod. Si Raph naman, isang resident doctor na puno ng pangarap, ay halos nakatira na sa ospital. Ang mga gabi ay puno ng paghihintay. Ang mga tawag niya ay madalas hindi nasasagot. Love, sorry. May emergency. Babawi ako, promise. Iyon ang laging linya ni Raph. Isang gabi, habang umiiyak siya dahil sa sakit ng likod at sa kalungkutan, tumawag siya ulit. Pero voicemail ang sumagot. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Sinubukan pa niya ng isa pa. Doon na pumasok ang boses ni Raph, pagod at iritado. Althea, nasa gitna ako ng code. Pwede bang mamaya na? At ibinaba nito ang telepono. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang kantang nagmumula sa radyo. Ngunit para kay Althea, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang bawat pag-ikot ng gulong palayo sa klinika ay parang pag-ikot ng punyal sa kanyang dibdib. Okay ka lang, love? Parang namutla ka kanina, tanong ni Marco, ang isang kamay ay nasa manibela habang ang isa ay marahang humaplos sa kanyang hita. Napilitan si Althea ng ngumiti. Isang ngiting sanay na siyang isuot na parang maskara. Okay lang ako. Siguro pagod lang. At nag-aalala para kay Liam. Isang perpektong kasinungalingan. Hindi niya sinabing ang pagtibok ng puso niya ay mas mabilis pa sa takbo ng kanilang sasakyan. Hindi niya sinabing ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw. Hindi niya sinabing ang doktor na tumingin sa anak nila kanina ay si Rafael De Leon. Si Raph. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking tinalikuran niya. Tumango si Marco, tila kontento na sa kanyang sagot. Don't worry, the simple favor lang naman daw. Magaling yung doktor na yon, mukhang sikat. Ang daming pasyente. Hindi na sumagot si Althea. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata, pero ang mukha ni Raph ang lumitaw sa dilim. Ang kanyang mga mata, mas malalim na ngayon, may bakas ng sakit na hindi naroon dati. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, isang halo ng gulat at isang damdaming hindi niya mapangalanan. Galit ba? O pagkasawi? Bigla siyang bumalik sa nakaraan. 5 taon na ang nakalipas, pero parang kahapon lang.
Naalala niya ang pakiramdam ng pag-iisa sa maliit nilang apartment. Kabuwanan na niya noon, hirap kumilos at laging pagod. Si Raf naman, isang resident doctor na puno ng pangarap, ay halos nakatira na sa ospital. Ang mga gabi ay puno ng paghihintay. Ang mga tawag niya ay madalas hindi nasasagot. Love, sorry. May emergency. Babawi ako, promise. Iyon ang laging linya ni Raf. Isang gabi, habang umiiyak siya dahil sa sakit ng likod at sa kalungkutan, tumawag siya ulit. Pero voicemail ang sumagot. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Sinubukan pa niya ng isa pa. Doon na pumasok ang boses ni Raf, pagod at iritado. Althea, nasa gitna ako ng code. Pwede bang mamaya na? At ibinaba nito ang telepono. Sa gabing iyon, naramdaman ni Althea na gumuho ang lahat. Doon nagsimulang pumasok si Marco sa eksena. Isang kaibigan mula sa college na muling nagparamdam. Si Marco ang laging may oras. Siya ang nagdadala ng pagkain. Siya ang nagdadala ng libro para basahin niya. Siya ang nangangako ng isang pamilyang kumpleto, isang buhay na walang pag-aalala. Mommy, are we home? Basag ni Liam sa kanyang pagmumuni-muni. Yes, baby, sagot ni Althea, pinilit ang kanyang sarili na bumalik sa kasalukuyan. Pagdating sa bahay, agad na inihanda ni Marco ang sopas para kay Liam. Pinilit niyang pakainin ang bata, at kahit mainit ang lagnat, pinagtiyagaan ni Marco na basahan si Liam ng kwento bago ito patulugin. Pinapanood sila ni Althea mula sa kusina, isang butil ng luha ang unti-unting pumatak sa kanyang pisngi. Napakaswerte niya kay Marco, sabi niya sa sarili. Pinakita niya kay Liam ang pagmamahal ng isang ama. Binigyan niya sila ng buhay na mas mabuti kaysa sa kung ano ang kaya ni Raf. Ito ang tama. Ito ang kailangan niya. Ito ang tama para kay Liam. O iyon ang pilit niyang pinaniniwalaan. Nang makatulog si Liam, lumabas si Marco mula sa kwarto. Pahinga na rin kayo, love. Ako na ang bahala rito. Hinalikan siya ni Marco sa noo, at sa isang iglap, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang pakiramdam, hindi pagmamahal o pag-ibig, kundi pag-asa. Pag-asa na ang pader na itinayo niya sa pagitan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan ay hindi kailanman magigiba. Ngunit kinagabihan, hindi makatulog si Althea. Tumayo siya mula sa kama, maingat na iniiwasan na magising si Marco. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang study table. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop, halos hindi na niya ito ginagamit. Typing with trembling fingers, she searched for Rafael de Leon. Lumabas ang kanyang profile. Isang profesional na larawan, mas matanda na siya, mas seryoso, pero ang mga mata niya ay may parehong apoy. Mga artikulo tungkol sa kanyang tagumpay sa pediatric field. Mga parangal. Hindi niya mapigilang mabasa ang bawat linya. Napakalayong-layo na niya sa Raf na kilala niya. Ang batang doktor na puno ng pangarap pero nalulunod sa trabaho. Ngayon, isa na siyang ganap na doktor, iginagalang, at sikat. Habang nakatitig sa mga larawan at artikulo, naramdaman ni Althea ang isang halo ng paghanga, pagsisisi, at isang matinding pangungulila. Pinunasan niya ang mga luhang hindi niya namalayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Kasabay ng kanyang mga luha, biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa isang unknown number. Bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Binuksan niya ang mensahe. Kailangan nating mag-usap. Tungkol sa anak natin. Ang pangalan sa sender, Rafael de Leon. Ang mensahe kay Althea ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Walang tugon. Walang kahit anong pahiwatig na nabasa niya. Naramdaman ni Raf ang pagdududa. Tama ba ang ginagawa niya? Ang pagtawid sa linya ng propesyon at personal na buhay ay delikado. Ngunit ang mukha ni Liam ay patuloy na nagmumulto sa kanyang isipan, ang nunal, ang ngiti, ang kanyang sariling kopya sa isang bata na itinuturing ng ibang lalaki na anak. Kinabukasan, maaga pa ay umalis na si Raf sa klinika. Hindi siya dumiretso sa ospital. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang pribadong DNA testing center, isang lugar na lihim at malayo sa kanyang profesional na mundo. Ang maliit na piraso ng tissue na may lamang hibla ng buhok ni Liam ay nasa bulsa ng kanyang puting coat. Ang bawat tibok ng puso niya ay parang martilyo na tumatama sa kanyang ribcage. Sa loob ng testing center, ang proseso ay mabilis at walang emosyon. Isang malamig na boses ang nagtanong ng mga kinakailangang impormasyon. Nagbayad siya ng malaking halaga.
Results will be sent via email within 3-5 business days, Air De Leon, sabi ng resepsyonista. Tumango lang si Raf. Ang 3-5 araw na iyon ay tila magiging habambuhay. Habang naghihintay, ginugol ni Raf ang kanyang oras sa paghahanap. Ginagamit niya ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang kaalaman sa tech, at ang kanyang matalas na isip upang matunton ang buhay ni Althea at Marco. Nakita niya ang kanilang mga post sa social media, mga larawan ng pamilyang masaya, nagbabakasyon, nagdiriwang ng mga kaarawan. Ang bawat larawan ay isang sampal sa kanyang mukha. Si Marco, na laging nakangiti, laging nakayakap kay Liam. Ang mga caption ay puno ng pagmamahal, "In my greatest blessing, in my reason for living, proud dad." Naramdaman ni Raf ang isang malamig na galit na unti-unting namuo sa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng galit. Ito ay isang uri ng lason. Galit sa sarili dahil sa kanyang kapabayaan noon. Galit kay Althea dahil sa pagtalikod sa kanya. At galit kay Marco, isang lalaking nagnakaw ng buhay na dapat ay sa kanya. "Sino ka para kunin ang anak ko?" bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang galit ay lumalaki. Sinubukan niyang tawagan ulit si Althea, ngunit nakablock na ang numero niya. Tila ayaw na talaga nitong makipag-ugnayan. Ito ang nagtulak kay Raf na mas lalong maniwala na may tinatago si Althea at Marco. Isang hapon, habang nag-examine siya ng isang sanggol sa klinika, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email notification. Ang pangalan ng sender ay ang ENA Testing Center. Nanlamig ang buong katawan ni Raf. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. "Rose, ako muna dito. Kailangan kong sagutin ito." Lumabas siya ng examination room at nagpunta sa kanyang pribadong opisina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang email. May nakita siyang e-file. Pinindot niya ito. Unti-unting nag-load ang dokumento sa screen. Ang mga numero at teknikal na termino ay lumabo. Ang tanging nakita niya ay ang huling linya. Ang pinakamahalagang linya. Probability paternity, 79.999%. Nanlaki ang mga mata ni Raf. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang katotohanan. Si Liam. Ang batang may nunal sa likod ng tainga, ang batang may ngiti na parang kanya. Ang batang iyon ay tunay na kanyang anak. Isang matamis at mapait na tagumpay. Matamis dahil sa wakas, mayroon na siyang kumpirmasyon. Mapait dahil 5 taon na siyang ipinagkait sa anak niya. Naramdaman ni Raf ang isang bagong uri ng apoy sa kanyang kalooban. Hindi na ito galit. Ito ay determinasyon. Determinasyong bawiin ang kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang kaibigan, isang sikat na abogado sa family law. "Attorney David, kailangan ko ang serbisyo mo. May kasong kailangan tayong ipanalo." Ang text message mula kay Raf, ang pangalan niya sa cellphone, ay parang bomba na sumabog sa mundo ni Althea. Ilang araw siyang hindi mapakali, ang kanyang puso ay laging kumakabog. Pinilit niyang magpanggap na walang nangyari sa harap ni Marco at Liam, ngunit ang bawat tawa ni Liam at ang bawat haplos ni Marco ay nagpapadagdag lang sa bigat ng kanyang konsensya. "Love, may problema ka ba?" "Kanina ka patahimik," tanong ni Marco isang gabi habang naghahapunan sila. Nagtaas ng tingin si Althea. "O wala naman. Masama lang siguro ang pakiramdam ko." Hindi na nagtanong si Marco. Abogado siya, sanay na sa mga kasinungalingan, sanay na rin sa pagsasawalang kibo kapag alam niyang walang makukuha. Ipinagpatuloy na lang nito ang pagkain, habang si Liam naman ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa eskwela. Sa loob niya, gusto niyang sumigaw, umiyak o tumakas. Pero saan siya pupunta? Sino ang maniniwala sa kanya? Ang katotohanan ay masakit. Ito ang bunga ng mga maling desisyon niya ng kanyang kahinaan. Pagkaraan ng 2 araw, habang nasa parke siya kasama si Liam, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Alam niya kung sino ito. "Hello." Ang kanyang boses ay nanginginig. "Althea. Sumagot ka na sa wakas," sabi ni Raf. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may lamig na nagpapatindig sa balahibo ni Althea. "Kailangan nating mag-usap. Ngayon. May i-reveal ako sa iyo na makakapagpabago ng buhay mo." Nag-aalala si Althea para kay Liam.
Hindi ako pwede ngayon. Kasama ko si Liam. Walang problema. I will meet you somewhere discreet. Alam ko ang address ng cave sa kanto ng school ni Liam. After school, doon tayo magkita, ani Raph. Kung hindi ka susulpot, didiretso ako sa bahay niyo. Pili ka. Namatay ang tawag. Nanlamig si Althea. Alam niyang seryoso si Raph. Wala siyang pagpipilian. Matapos ihatid si Liam sa eskwela kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng oras si Althea. Dumiretso siya sa cave. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa basag na salamin. Naroon na si Raph. Nakaupo sa sulok, mukhang nakasuot ng ordinaryong damit pero ang presensya niya ay nakakakuha ng pansin. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Umupo si Althea sa tapat niya. Hindi siya makatingin sa mga mata ni Raph. Walang pagbati, walang pambungad. Agad na inilabas ni Raph ang isang folder at inilapag ito sa mesa. Itinulak niya ito patungo kay Althea. Ipaliwanag mo to, sabi ni Raph, ang kanyang boses ay parang bakal, malalim at matalim. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang binubuksan ang folder. Bumungad sa kanya ang isang dokumento. Isang official-looking paper na may seal. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Ngunit may isang linya na tumatak sa kanyang isip. Probability paternity, 99.999%. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Lala test. Paano? Kailan? Hindi. Hindi ito totoo. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Hindi totoo. Althea, hawak ko ang ebidensya. Ang anak ko ang kinukuha niyo sa akin sa loob ng 5 taon, sabi ni Raph, ang kanyang boses ay biglang lumakas, may bakas ng matinding sakit at galit. Sabihin mo sa akin, bakit? Bakit mo ginawa ito? Pinunasan ni Althea ang luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang lahat ng pagpapanggap ay naglaho. Lumabas ang tunay na sakit. Hindi mo naintindihan, Raph, sabi ni Althea, ang boses ay nanginginig. Nag-iisa ako noon. Depressed. Wala ka. Laging trabaho ang inuuna mo. Hindi mo man lang ako sinamahan sa check-up. Hindi mo ako pinakinggan tuwing umiiyak ako. Nawala ka, Raph. Kaya mo ako ipinagpalit sa kanya. Sa isang taong hindi ama ng anak ko, sigaw ni Raph, hindi pinansin ang kanyang pagdaing. Para lang sa pera. Para sa magandang buhay. Dahil lang sa hindi kita nasamahan sa check-up. Seriously, Althea. Umiling si Althea. Hindi ganon kasimple, Raph. Si Marco nandoon siya. Siya ang umalalay sa akin. Siya ang nagbigay ng pangako na hindi mo kayang ibigay noon. Sinabi niya na hindi ka magiging mabuting ama, na mas mamahalin ka ng trabaho mo kaysa sa amin. Tumingin si Raph sa kanya, ang kanyang mga mata ay parang nanunuot. So, ipinagpalit mo ang anak ko para sa mga kasinungalingan niya. Sa isang taong walang dugo ng anak ko. Sa isang taong nagnakaw ng pagkakakilanlan ng sarili kong anak. Tumayo si Raph. Ang kanyang panginginig ay hindi na mapigilan. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Agawin ko siya pabalik, Althea. Sa legal na paraan. Sa korte. Ipaglalaban ko ang anak ko. At ipapakita ko sa buong mundo kung anong klase kayong mga tao. Naglakad si Raph papalabas ng cave, iniwan si Althea na tulala at nanginginig sa kinaupuan. Ang kanyang wallet ay nasa kanyang kamay, at nang tiningnan niya ito, doon nakasiksik ang isang official-looking paper. Isang sulat mula sa korte. Ang sulat mula sa korte. Iyon ang huling nakita ni Althea sa loob ng cave, at iyon din ang nagsilbing mitsa para sa isang digmaang hindi niya inakala. Para kay Raph, ang paglabas niya mula sa cave ay simula ng kanyang kampanya. Ang mga salita ni Althea ay parang karayom na tumusok sa kanyang sugat, ngunit lalo lang itong nagpaalab sa kanyang determinasyon. Nakipagkita siya agad sa kanyang abogado, si Attorney David de la Cruz, na kilala sa kanyang matalas na isip at agresibong diskarte. Ito ang lahat ng dokumento, Attorney, sabi ni Raph, inilapag ang folder na naglalaman ng DNA test results, mga larawan ni Liam, at ang lahat ng impormasyong naipon niya tungkol kay Marco Valencia. Nagnakaw sila ng anak. Dapat silang managot. Tinaasan siya ng kilay ni Attorney de la Cruz. S. De Leon, maganda ang kaso mo. Ang DNA test ay napakalakas na ebidensya. Pero ang kalaban natin ay mayaman at may koneksyon.
At higit sa lahat, ang bata ay 5 taon nang lumaki sa pangangalaga ng ibang tao. Hindi madali to. Handa akong gawin ang lahat, attorney. Mahal ko ang anak ko. Gusto ko siyang makasama, mariin sabi ni Raf. Ang unang paghaharap ay naganap sa isang mediator's office. Naroon si Raf, si Attorney De La Cruz, si Althea, Marco, at ang kanilang abogadong si Attorney Reyes, isang lalaking may tuso at matalim na tingin. Bago pa man magsimula ang pag-uusap, binuksan ni Attorney Reyes ang kanilang diskarte. Your Honor, ipinipresenta namin ang isang malinaw na kaso ng harassment. Ang aming kliyente, si A. Marco Valencia, ay isang mapagmahal na ama na nagpalaki kay Liam Valencia mula pa noong sanggol ito. Ang ina ng bata, si Ginang Althea Sandoval Valencia, ay pinili si A. Valencia bilang partner at ama ng kanyang anak. Ngayon, isang estranghero na biglang sumulpot mula sa nakaraan ang pilit na nanggugulo sa kanilang pamilya. Estranghero, bulalas ni Raf, halos hindi na makontrol ang sarili. Ako ang ama. Hawak ko ang DNA test. Order. Order, sigaw ng mediator. Ngumiti si Attorney Reyes, isang ngiting punong-puno ng panlilibak. Ang ELA test ay isang bagay, De Leon. Ngunit ang pagiging ama ay higit pa sa dugo. Mayroon ba kayong ebidensya na inalagaan nyo ang bata sa loob ng 5 taon? Mayroon ba kayong mga resibo ng diaper? Mga gamot? Mga gabing binantayan nyo siya habang may lagnat? Napipi si Raf. Ito ang kanyang kahinaan. Habang abala siya sa pagtatayo ng kanyang karera, nawalan siya ng kontak. Ang aming kliyente, si Rafael De Leon, ay buong buhay niya pinagsisihan ang kanyang mga pagkukulang sa nakaraan. Ngunit ang katotohanan ay siya ang ama, depensa ni Attorney De La Cruz. Ang katotohanan ay iniwan niya ang ina ng bata na mag-isa, habang nagbubuntis at nagdaranas ng postpartum depression. Mayroon kaming mga testimonya ng mga kaibigan at kapitbahay ni Ginang Sandoval noon na magpapatunay na ang doktor na ito ay isang workaholic na walang pakialam sa kanyang pamilya, mabilis na sabi ni Attorney Reyes. Si E. Marco Valencia ang nagbigay ng pamilya at seguridad sa bata. Siya ang naging ama. Napaikot ang ulo ni Althea at tumingin kay Raf, ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad at takot. Ang kanyang mukha ay namumutla. Naramdaman ni Raf ang sakit ng paninira. Ngunit imbes na sumuko, lalo siyang nagalit. Pagkalipas ng ilang araw, ang mukha ni Marco at Althea ay biglang lumitaw sa telebisyon. Isa silang panauhin sa isang sikat na talk show. Marco, na may hawak na Liam na nakangiti, ay nagsasalaysay ng isang nakakaiyak na kwento. Hindi ko po akalain na mangyayari ito sa pamilya ko, sabi ni Marco, ang boses ay malungkot at puno ng awa sa sarili. Buong puso ko pong inalagaan si Liam mula pa noong sanggol siya. Siya po ang buhay ko. Ngayon, may lumalabas na tao na gustong agawin siya sa amin na wala man lang bahagi sa buhay niya. Nakikiusap lang po kami, huwag niyo po sirain ang pamilya namin. Niyakap ni Marco si Liam na nakangiti at tila walang alam sa nangyayari. Ang kamera ay nag-zoom in sa mga mata ni Marco na puno ng pagmamahal. Nasa sala si Raf, nanonood ng programa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang mga ugat. Inihagis niya ang remote control sa pader na naging dahilan para mabasag ito. Niloloko nila ang mga tao, bulong niya, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Lumapit si Attorney De La Cruz sa kanya. De Leon, kalma lang po. Ito ang inaasahan natin. Ginagamit nila ang emosyon ng publiko. Mas kailangan nating maging matalino. Paano? Paano tayo lalaban kung ginagamit nila ang anak ko laban sa akin? Tanong ni Raf, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kailangan nating patunayan na ikaw ang mas karapat-dapat na ama, hindi lang dahil sa dugo, kundi sa kakayahan mong magbigay ng mas magandang buhay at pangangalaga, paliwanag ni Attorney De La Cruz. At mayroon pa tayong isang crucial na hakbang. Tiningnan ni Attorney De La Cruz si Raf, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang korte ay nag-utos ng isang psychological evaluation. Kailangan nating makipagkita ang bata sa isang child psychologist. Makakasama ka sa session na yon, De Leon. At kasama rin si E. Valencia. Ito ang pagkakataon mo na ipakita sa hukuman kung sino ka talaga sa mga mata ng anak mo. Ang araw ng psychological evaluation. Ang araw na matutukoy kung gaano kalalim ang bakas ng 5 taon sa puso ng kanyang anak. Rafael, Raf De Leon. Pumasok si Raf sa silid.
Isa itong maluwag na playroom, puno ng mga laruan, blocks, pangkulay, mga manika, at maliliit na sasakyan. Naroon na si Liam, abala sa pagbuo ng isang tour gamit ang mga blocks. Katabi niya si Marco Valencia, nakangiti at inaalalayan ang bata. Naroon din ang child psychologist, isang babaeng may malumanay na boses ngunit matalim ang obserbasyon. Si Althea ay wala doon, pinili sigurong hindi dumalo. Napakatahimik ni Raph habang papalapit. Hindi siya nakapagsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang sariling tibok ng puso. "Hello, Liam," bati niya, pinilit na maging malambot ang boses. Ang kanyang kamay ay may hawak na isang laruang ambulansya, regalo niya para sa bata. "Ako si Tito Raph." Tumaas ang tingin ni Liam mula sa kanyang mga blocks. Sa isang segundo, nakita ni Raph ang pagdududa sa mga mata ng bata, pagkatapos ay mabilis itong nagtago sa likod ni Marco. Mahigpit itong kumapit sa binti ng lalaki. "Lee, huwag kang mahiya," sabi ni Marco, hinaplos ang buhok ng bata. Ngumiti siya kay Raph, isang ngiting tila nakikiayon ngunit may bahid ng pananagumpay. Baka bagong mukha lang para sa kanya, Dosey. Nanliit ang mga mata ni Raph. "Doc." Hindi niya binanggit ang kanyang pangalan o ang koneksyon niya kay Althea. Pinapanatili ni Marco ang ilusyon. Sinubukan ulit ni Raph. "May dala akong regalo para sa'yo, Liam. Isang ambulansya. Gusto mo ba?" Inilahad niya ang laruan. Lalong yumuko si Liam. "Ayoko po," bulong nito, halos hindi marinig. Masakit. Ang sakit ay parang milyong karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Pinaghandaan niya ang sandaling ito, pinag-isipan kung paano siya magpapakita sa anak niya, pero ang reaksyon ni Liam ay mas masakit pa sa inaakala niya. Marco Valencia. Nakita ni Marco ang sakit sa mata ni De Leon. Isang munting ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ngayon, makikita ng hukuman kung sino ang tunay na ama ni Liam. Hindi ang lalaking biglang sumulpot, kundi ang lalaking kasama niya araw-araw, ang nagbigay ng lahat ng pagmamahal at pag-aruga. "Okay, Liam," sabi ng psychologist, isang babaeng nagngangalang E. Ramirez. "Gusto ko lang na maglaro ka. Sino sa kanila ang gusto mong kasama?" Itinuro niya si Marco, pagkatapos ay si Raph. Mabilis na tinuro ni Liam si Marco. "Daddy." At siya. Turo ni E. Ramirez kay Raph. Lumingon si Liam kay Raph. Si Doctor." Ang boses nito ay mahina, puno ng pag-aalinlangan. Hindi niya kayang tingnan ang mukha ni Raph. Ngunit narinig ni Marco ang marahang paghinga nito. Inilahad ni E. Ramirez ang dalawang manika, isang tatay at isang anak. "Sino sa kanila ang gusto mong maging ama, Liam?" Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Liam ang manika ng tatay at ibinigay kay Marco. Pagkatapos, kinuha nito ang manika ng anak at niyakap. "Masaya ka ba kapag kasama si Daddy Marco?" tanong ni E. Ramirez. Ngumiti si Liam, isang tunay at masayang ngiti. "Opo. Si Daddy ang nagbabasa ng kwento sa gabi. Si Daddy ang kasama ko maglaro. Si Daddy ang naghahatid sa akin sa school." Naramdaman ni Marco ang pagmamalaki. Hindi ito kasinungalingan. Lahat ng sinabi ni Liam ay totoo. Ginawa niya ang lahat para sa bata. "At si Tito Raph?" tanong ulit ni E. Ramirez, pinapanood ang reaksyon ni Liam. Nagkunot ang noo ni Liam. Napakagat ito sa kanyang labi. "Hindi ko po siya kilala. Parang nakakatakot po siya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Raph. Nakakatakot." Ang kanyang sariling anak ay natatakot sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng kanyang paghahanda, ang lahat ng kanyang mga pangarap, ay biglang nawasak sa isang simpleng salita. Nakita ni Marco ang pagkadismaya sa mukha ni Raph. Lumapit siya kay Liam, hinaplos ang ulo nito. "Sige na, Lee. Laro ka muna dyan. Mag-uusap lang kami ni Dr. Rafael Raph De Leon." Lumabas sila sa playroom at nag-usap sa isang pribadong opisina. "E. De Leon, E. Valencia," simula ni E. Ramirez. "Sa aking obserbasyon, malinaw na may matinding emotional bond ang bata kay E. Valencia. Siya ang kinikilala niyang ama. Ang bata ay nagpakita ng anxiety at discomfort sa presensya ninyo, E. De Leon. Ito ay normal dahil hindi niya kayo kilala. Pero ako ang ama. Ako ang tunay na ama," sabi ni Raph, ang kanyang boses ay nagbabanta. "Hindi ko po kinukwestiyon ang uanay. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang kapakanan ng bata.
Ang paglilipat ng bata sa isang tao na hindi niya kilala at kinakatakutan ay maaaring magdulot ng matinding trauma, paliwanag ni E. Ramirez. Nakangiti si Marco. Sa tingin ko, malinaw naman kung sino ang mas karapat-dapat para sa kapakanan ni Liam. Naramdaman ni Raf ang kanyang mundo na gumuguho. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng laban, ay walang silbi kung ang bata mismo ay ayaw sa kanya. Salamat po, Dos, sabi ni Marco, tumayo na. Sa tingin ko, alam na natin kung ano ang irerekomenda nyo sa korte. Nang palabas na sila, narinig ni Raf ang mahinang boses ni Liam mula sa loob ng playroom. Daddy, kon hindi mo niyeli iwisiya na. Konath. Pinipigilan ni Raf ang sarili na hindi sumabog. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa kanyang puso. Ang kanyang sariling anak ay natatakot sa kanya. Ang hangin sa labas ng korte ay mabigat, puno ng tensyon at nagbabadyang ulan. Sa loob, ang bawat hininga ni Althea ay parang karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ito ang araw ng paglilitis. Ang araw na matutukoy ang kapalaran ni Liam at marahil ang kanyang sarili. Nakaupo siya sa tabi ni Marco, sa hanay ng mga depensa. Si Marco ay kalmado, may ngiti pa sa labi, tila sigurado sa kanyang pananagumpay. Nagawa niyang manipulahin ang publiko at ang ulat ng child psychologist ay may malaking bigat. Ngunit sa loob ni Althea, ang kaba ay lumalaki. Ang tingin ni Raf sa kanya sa cave, ang sakit sa mga mata nito, hindi niya iyon makalimutan. Althea, kumalma ka lang, bulong ni Marco, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Nasa atin ang momentum. Hindi nila tayo kayang talunin. Ngumiti si Althea, pilit. Hindi niya kayang isipin ang posibilidad na matalo. Para kay Liam, kailangan niyang panindigan ang kanyang desisyon. Kahit pa ang desisyong iyon ay batay sa isang malaking kasinungalingan. Please call your first witness, sabi ng hukom. Ang unang tumestigo ay si Marco. Mahusay niyang inilarawan ang kanyang sarili bilang isang mapagmahal at responsableng ama, ang kanyang bawat salita ay puno ng emosyon. Ako po ang naghatid kay Liam sa eskwela araw-araw. Ako po ang nagbabasa ng kwento sa kanya gabi-gabi. Ako po ang kasama niya sa lahat ng medical check-up. Siya po ang aking buhay. Ang kanyang abogado, si Attorney Reyes, ay mahusay sa paghahanap ng mga butas sa kaso ni Raf. Ipinresenta niya ang mga ebidensya ng kapabayaan ni Raf noon, ang mahabang oras sa ospital, ang kawalan ng komunikasyon. Pagkatapos ng ilang saksi para sa panig ni Marco, tinawag na ang pangalan ni Althea. Nina Althea Sandoval Valencia, please proceed to the witness stand. Nanginginig ang mga binti ni Althea habang naglalakad. Ang bawat hakbang ay parang pag-akyat sa isang scaffold. Ang kanyang tingin ay bumaling sa hanay ng mga nagrereklamo. Naroon si Raf, nakatitig sa kanya, ang kanyang mga mata ay parang apoy na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Sumumpa si Althea na sasabihin ang buong katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay may maraming mukha. Ginang Sandoval Valencia, simula ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay malumanay at may simpatya. Maaari mo bang sabihin sa korte kung paano mo nakilala si E. Marco Valencia at paano niya tinulungan ang inyong pamilya? Nagsimulang magkwento si Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang nagpapatuloy siya, pilit niyang pinatatag ang sarili. Nasa matindi po akong kalungkutan noon. Iniwan po ako ng dating kinakasama ko. Si M. Valencia po ang sumuporta sa akin, pinagkatiwalaan ko po siya. Siya po ang nagbigay ng pangalan niya sa aking anak dahil wala na po akong ibang pagpipilian noon. Sa bawat salita, tila may tinik na tumutusok sa dibdib ni Raf. Lumalabas sa bibig ni Althea ang kasinungalingan, ang salitang iniwan ay parang paningisi. Kaya po ba, Ginang Sandoval Valencia, kusang loob po ninyong pinili si E. Marco Valencia na maging ama ng inyong anak, at nais ninyong manatili siya sa ganoong posisyon? Tanong ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay puno ng pananagumpay. Tumingin si Althea kay Marco, na nakangiti at sumisenyas ng pag-apruba. Pagkatapos ay tiningnan niya si Liam sa kanyang isip, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata. Para kay Liam. Opo. Kusang loob ko po siyang pinili. At gusto ko po siyang manatiling ama ni Liam, sabi ni Althea, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Nagtinginan ang mga tao sa korte. Ang kaso ay tila pabor sa mga Valencia. Your witness, sabi ni Attorney Reyes, nakangisi kay Attorney De La Cruz. Tumayo si Attorney De La Cruz, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may kakaibang kinang sa mga mata.
Lumapit siya kay Althea. Ginang Sandoval Valencia, naaalala niyo pa po ba ang araw ng kapanganakan ni Liam? Tanong ni Attorney de la Cruz. Opo, sagot ni Althea. Naaalala niyo po ba kung sino ang kasama niyo sa recovery room pagkatapos ng panganganak? Nag-isip si Althea. Si Marco po. Sigurado po kayo? Tanong ni Attorney de la Cruz, tila may gustong patunayan. Opo, mariing sagot ni Althea. Your Honor, with the court's permission, I would like to call rebuttal witness, sabi ni Attorney de la Cruz. Nagtaka ang lahat. Please call Nurse Elena Santos, tawag ng kalihim ng korte. Pumasok sa korte ang isang matandang nurse, nakasuot ng uniforme. Kinilala siya ni Althea, si Nurse Elena, ang nurse na nag-asikaso sa kanya noong manganak siya. Nurse Santos, maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang iyong trabaho noong nakaraang 5 taon? Tanong ni Attorney de la Cruz. Ako po ay isang registered nurse sa delivery room ng Manila Children's Medical Center, sagot ng nurse. Naaalala niyo po ba ang araw ng kapanganakan ni Liam Valencia, na dating si Liam Sandoval? Opo, attorney. Naaalala ko po. Maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang iyong nakita at narinig sa recovery room ng araw na iyon, partikular na patungkol kay Ginang Althea Sandoval? Tumingin si Nurse Elena kay Althea, may simpatya sa mga mata. Nakita ko po si Ginang Sandoval na noon ay napakaliit at napakapayat pagkatapos manganak. Umiiyak po siya at sinabi niya na wala siyang kasama. Narinig ko po si Marco Valencia na nagpadala sa kanya ng mga papeles at sinabi niya kay Ginang Sandoval na pirmahan ito. Sinabi po ni Valencia na kailangan mong pirmahan ito ngayon, Althea. Para ito sa kinabukasan ng anak mo. Ako na ang magiging ama niya dahil hindi ka nababalikan ng Rafael mo. Hindi ka na niya mahal. Nagulantang ang korte. Napaigtad si Marco, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Pagkatapos po ba noon, nakita niyo po bang nilagyan ni Valencia ang mga detalye niya sa birth certificate ng bata bilang ama? Tanong ni Attorney de la Cruz. Opo. Malinaw ko pong nakita na siya ang nagsulat ng kanyang pangalan sa birth certificate. At sa tingin ko, sinasamantala niya ang kahinaan ni Ginang Sandoval noon, matatag na sagot ni Nurse Elena. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa loob ng korte. Ang ngiti ni Marco ay naglaho. Your Honor, sabi ni Attorney de la Cruz, sa liwanag ng mga bagong ebidensya na ito, na nagpapatunay ng panlilinlang at manipulasyon, at ang DNA test results na hindi mapagkakaila. Hinihiling namin sa korte na ibalik ang kustodya ng bata sa kanyang tunay na ama, si Rafael De Leon. Bumalik si Raf sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Marco, na ngayon ay nagtatago sa likod ng kanyang abogado. Ang hukom ay tahimik na nag-iisip, tumitingin sa mga dokumento. Ang martilyo ay nasa kanyang kamay. Matapos ang masusing pagsusuri sa lahat ng ebidensya, lalo na ang mga hindi mapagkakailang resulta ng DNA at ang testimonya na nagpapatunay ng manipulasyon at panlilinlang sa panahon ng kapanganakan ng bata. Ang bawat salita ng hukom ay parang napakabagal. Ang puso ni Althea ay tumalon sa kanyang dibdib. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Raf, ang pag-asa. Nakita rin niya ang takot sa mga mata ni Marco. Ang hukuman ay nagpasya na ipagkaloob ang buong kustodiya kay Rafael De Leon, ang biological father ni Liam. Nahulog ang martilyo ng hukom. Ang tunog ay umalinggaw sa buong korte. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay umalinggaw sa buong korte. Ang hukuman ay nagpasya na ipagkaloob ang buong kustodiya kay Rafael De Leon, ang biological father ni Liam. Ang mga salitang iyon ay parang himig sa tenga ni Raf. Nagtagumpay siya. Pagkatapos ng 5 taon ng pagdurusa, ng paghahanap, at ng matinding laban, narito na ang kanyang tagumpay. Ang kanyang anak. Sa wakas, babalik na sa kanya ang anak niya. Tumingin siya sa gawin ni Marco at Althea. Ang mukha ni Marco ay namumutla, ang mga mata nito ay punong-puno ng pagkabigla at galit. Si Althea naman, nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi niya pinansin ang sakit na nakita niya kay Althea. Ang tanging nakikita niya ay ang katarungan. Tumayo si Attorney de la Cruz at inabot ang kamay niya kay Raf. Congratulations, Dots. Panalo tayo. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang malamig na pakiramdam ang kumalat sa dibdib ni Raf. Hindi ito tulad ng inaakala niya. Ang pagiging tama ay hindi nagbigay ng kasiyahan. Pagkatapos ng ilang oras ng legal proceedings at paperwork, hawak na ni Raf ang court order. Oras na para bawiin si Liam.
Nagmaneho si Raph papunta sa subdivision kung saan nakatira sina Marco at Althea. Ang Valverde East Subdivision. Isang malaking bahay, may malawak na bakuran, isang swimming pool. Ito ang mundong ginawa ni Marco para sa kanyang anak. Ang mundong pilit niyang inagaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinindot niya ang doorbell. Isang katulong ang nagbukas. Nasaan si Liam? Tanong ni Raph, ang kanyang boses ay matigas. Nasa living room po, sir, sagot ng katulong, halata ang kaba. Pumasok si Raph. Ang living room ay maluwag at moderno. Nakita niya si Liam, nakaupo sa sahig, abala sa paglalaro ng kanyang mga laruan. Katabi niya si Marco, na may hawak na isang libro at nagbabasa sa bata. Si Althea naman ay nakaupo sa sofa, ang mga mata ay namaga, halatang umiyak. Pagkakita kay Raph, tumayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong ginagawa mo rito? Alam mo kung anong ginagawa ko rito, Marco. Hawak ko ang court order. Nandito ako para kunin ang anak ko, sabi ni Raph, inilabas ang papel at ipinakita kay Marco. Kumapit si Liam sa binti ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Daddy, sino po siya? Lumuhod si Marco sa harap ni Liam. Anak, kailangan mo munang sumama kay Tito Raph, okay? Sandali lang yan. Babalik din si Daddy. Marahan, pilit na pinakawalan ni Marco ang kamay ng bata. Ang sakit sa mukha ni Marco ay hindi maitago. Ngunit si Liam. Umiling si Liam. Ayoko. Daddy, wag mo ko ibigay sa kanya. Masama siya. Sigaw ni Liam, ang boses nito ay puno ng takot at galit. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Unti-unting lumapit si Raph kay Liam, ang kanyang puso ay nanlalamig. Liam, ako si papa mo. Hindi. Hindi ikaw ang daddy ko. Si Daddy Marco ang daddy ko. Ayoko sa'yo. Masama ka, sigaw ni Liam, umiiyak at nagtatago sa likod ni Marco. Sinubukan nitong sipasipain ang hangin. Napakasakit. Ang bawat salita ni Liam ay parang patalim na tumatarak sa puso ni Raph. Ito ba ang tagumpay? Ito ba ang bunga ng kanyang matinding laban? Ang kanyang anak ay kinamumuhian siya. Lumapit si Raph kay Liam, nilahad ang kanyang kamay. Liam, please Ngunit nagpumiglas si Liam. Ayoko. Ayoko sa'yo. Daddy Marco. Sa wakas, kinuha ni Raph si Liam. Binuhat niya ang bata na parang isang sako ng bigas, sa kabila ng pagpupumiglas nito. Umiiyak si Liam, nagkakawag, sinisipa ang hangin, at paulit-ulit na sumisigaw, Daddy. Daddy Marco. Ayoko sa'yo. Bitiwan mo ko. Masama ka. Si Althea, nakaupo sa sofa, ay nanonood, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Raph, please huwag mong saktan ang bata. Hindi pinansin ni Raph si Althea. Nagsimula siyang maglakad patungo sa pinto, bitbit si Liam na naghihikbi. Marco, tulungan mo ko, sigaw ni Liam habang papalayo sila. Tiningnan ni Marco si Raph, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagkasawi. Kinuha mo siya, Rafael. Pero hinding-hindi kanya mamahalin. Hinding-hindi kanya tatanggapin. Nagpatuloy si Raph sa paglalakad. Sa bawat hakbang, narinig niya ang boses ni Liam na unti-unting lumalayo, nagiging mahinang hikbi. Ang lahat ng kanyang pangarap na yakapin ang kanyang anak, ang lahat ng kanyang inaasahan sa araw na ito, ay gumuho sa isang kisap mata. Nang makalabas sila ng bahay at makapasok sa kanyang sasakyan, patuloy pa rin ang pag-iyak ni Liam. Pinilit ni Raph na i-fasten ang seatbelt ng bata, ngunit patuloy itong lumalaban. Sa huli, binuhat na lang niya ito sa kanyang kandungan habang umiiyak ang bata. Liam, anak. Bulong ni Raph, ang kanyang boses ay basag. Ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak si Liam, nakaharap ang mukha sa windshield, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang laruan. Minaneho ni Raph ang sasakyan papalabas ng subdivision, naiwan niya sa likod ang luha ni Althea at ang galit ni Marco. Ang kanyang tagumpay ay napakait. Ang lahat ng kanyang pinaglaban ay nagbunga ng isang bagay na masakit. Nagwagi siya sa korte, ngunit sa puso ng kanyang anak, siya ay isang estranghero, isang masamang tao. Ang malaking bahay ni Rafael de Leon, na dati ay puno ng katahimikan at kaayusan, ay ngayon ay nababalot ng isang uri ng matinding katahimikan, hindi payapa, kundi puno ng tensyon at lungkot. Pagdating nila sa bahay, binuhat ni Raph si Liam papasok.
Ang bata ay patuloy na umiyak hanggang sa makatulog na ito sa kanyang balikat dahil sa pagod at pagtangis. Maingat niyang inihiga si Liam sa bagong kama sa isang silid na inihanda niya, puno ng mga laruan at palamuti para sa isang batang lalaki. Ngunit parang walang halaga ang lahat ng iyon ngayon. Kinabukasan, ang mga pader ng bahay ay tila may hawak na isang mabigat na ulap. Tumanggi si Liam na kumain. Hindi ito nagsalita. Hindi ito sumagot sa kanyang mga tanong. Naupo lang ito sa isang sulok ng sala, nakatingin sa kawalan, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Si Raph, isang respetadong pediatric specialist, na sanay sa pagpapatahan ng mga umiiyak na sanggol, sa pagpapagaling ng mga may sakit na bata, ay ngayon ay ganap na walang magawa sa harap ng sarili niyang anak. Sinubukan niyang kausapin si Liam. Liam, gusto mo bang maglaro? May mga bago akong kotse rito. Walang tugon. Gusto mo ba ng kartoon? Ano ang paborito mo? Walang paggalaw. Nagugutom ka ba? Nagluto ako ng paborito kong carbonara. Ibinaba ni Liam ang kanyang ulo. Naramdaman ni Raph ang kanyang puso na parang pinipiga. Ang bata na pinaglaban niya, ang bata na pinangarap niya, ay ngayon ay parang isang estranghero, isang kulungan ng kalungkutan na hindi niya mabuksan. Ang tagumpay niya sa korte ay tila isang sumpa. Hindi niya nakamit ang pagmamahal ng anak niya. Kinagabihan, habang natutulog si Liam, binasa ni Raph ang mga libro tungkol sa trauma sa bata at adjustment issues. Sinubukan niyang maging ang perpektong ama, nagluto siya, naglinis, at pinanatili ang kanyang sarili na laging naroon para sa bata. Ngunit ang bawat oras ay puno ng pagkabigo. Isang gabi, nagising si Raph sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang amoy. Nagulat siya nang makitang basa ang kama ni Liam. Nagbedwetting ang bata. Isang bagay na hindi niya inaasahan, lalo na sa edad ni Liam. Napabuntong hininga si Raph. Liam, okay ka lang ba? Hindi sumagot si Liam. Tumingin lang ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hiya. Dahan-dahan, nilinis ni Raph ang kama. Habang pinapalitan niya ang sheet, naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Ang batang ito ay lumalaban sa kanyang pagbabago ng kapaligiran sa pamamagitan ng regressive behavior. Ang lahat ng kasalanan ay nasa kanya. Sa kanya na pumilit na agawin ang bata mula sa kaisa-isang mundo na kilala nito. Hindi niya inisip kung ano ang mararamdaman ni Liam. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang karapatan, ang kanyang pagiging tama. Ang kanyang pagiging ama sa dugo. Ngunit ang pagiging ama ay higit pa sa dugo. Ito ay pag-aalaga, pagmamahal at pag-unawa. At sa lahat ng iyon, siya ay bigo. Isang gabi, habang nagbabasa si Raph sa living room, narinig niya ang mahinang hikbi mula sa kwarto ni Liam. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip. Nakita niya si Liam, nakayakap sa kanyang unan, at mahinang nagbubulong. Daddy. Daddy Marco. Pagdating nila sa bahay, binuhat ni Raph si Liam papasok. Ang bata ay patuloy na umiyak hanggang sa makatulog na ito sa kanyang balikat dahil sa pagod at pagtangis. Maingat niyang inihiga si Liam sa bagong kama sa isang silid na inihanda niya, puno ng mga laruan at palamuti para sa isang batang lalaki. Ngunit parang walang halaga ang lahat ng iyon ngayon. Kinabukasan, ang mga pader ng bahay ay tila may hawak na isang mabigat na ulap. Tumanggi si Liam na kumain. Hindi ito nagsalita. Hindi ito sumagot sa kanyang mga tanong. Naupo lang ito sa isang sulok ng sala, nakatingin sa kawalan, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Si Raph, isang respetadong pediatric specialist, na sanay sa pagpapatahan ng mga umiiyak na sanggol, sa pagpapagaling ng mga may sakit na bata, ay ngayon ay ganap na walang magawa sa harap ng sarili niyang anak. Sinubukan niyang kausapin si Liam. Liam, gusto mo bang maglaro? May mga bago akong kotse rito. Walang tugon. Gusto mo ba ng kartoon? Ano ang paborito mo? Walang paggalaw. Nagugutom ka ba? Nagluto ako ng paborito kong carbonara. Ibinaba ni Liam ang kanyang ulo. Naramdaman ni Raph ang kanyang puso na parang pinipiga. Ang bata na pinaglaban niya, ang bata na pinangarap niya, ay ngayon ay parang isang estranghero, isang kulungan ng kalungkutan na hindi niya mabuksan. Ang tagumpay niya sa korte ay tila isang sumpa. Hindi niya nakamit ang pagmamahal ng anak niya. Kinagabihan, habang natutulog si Liam, binasa ni Raph ang mga libro tungkol sa trauma sa bata at adjustment issues.
Sinubukan niyang maging ang perpektong ama, nagluto siya, naglinis, at pinanatili ang kanyang sarili na laging naroon para sa bata. Ngunit ang bawat oras ay puno ng pagkabigo. Isang gabi, nagising si Raph sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang amoy. Nagulat siya nang makitang basa ang kama ni Liam. Nagbedwetting ang bata. Isang bagay na hindi niya inaasahan, lalo na sa edad ni Liam. Napabuntong hininga si Raph. Liam, okay ka lang ba? Hindi sumagot si Liam. Tumingin lang ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hiya, pagkatapos ay mabilis na umiwas ng tingin. Dahan-dahan, nilinis ni Raph ang kama. Habang pinapalitan niya ang sheet, naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Ang batang ito ay lumalaban sa kanyang pagbabago ng kapaligiran sa pamamagitan ng regressive behavior. Ang lahat ng kasalanan ay nasa kanya. Sa kanya na pumilit na agawin ang bata mula sa kaisa-isang mundo na kilala nito. Hindi niya inisip kung ano ang mararamdaman ni Liam. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang karapatan, ang kanyang pagiging tama. Ang kanyang pagiging ama sa dugo. Ngunit ang pagiging ama ay higit pa sa dugo. Ito ay pag-aalaga, pagmamahal at pag-unawa. At sa lahat ng aspeto na iyon, nararamdaman niyang siya ay nagkulang. Naging bulag siya sa kanyang sariling sakit at galit. Anak, patawarin mo ako, bulong ni Raph habang nakatitig sa natutulog na si Liam. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagtatangka ni Raph na makalapit kay Liam. Binibigyan niya ng paboritong pagkain, sinasamahan sa mga video game, at sinusubukang basahan ng kwento. Ngunit si Liam ay parang isang manika na walang buhay, sumusunod sa galaw ni Raph, ngunit walang kaluluwa. Walang tawa, walang ngiti. Ang kanyang mga mata ay laging malungkot. Nagsimulang mawala ng pag-asa si Raph. May pagkakataon bang matututunan siyang mahalin ni Liam? O hinding-hindi na niya mabubura ang imahe ng masamang tao na nabuo sa isipan ng bata? Ang Daddy Marco ay patuloy na nagmumulto sa kanilang tahanan, isang pangalan na mas mahalaga sa bata kaysa sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Isang gabi, habang nakatitig si Raph sa lumang ultrasound picture na inilabas niya mula sa kabinet, ang tanging alaala niya sa panahong nasa sinapupunan pa lang si Liam, biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang numero na hindi niya inakala na tatawag sa kanya muli. Althea. Nag-aalangan si Raph na sagutin. Ano pa ang sasabihin niya? Matapos ang lahat ng nangyari, ano pa ang gusto nitong sabihin? Ngunit ang tawag ay patuloy. Pangalawa. Pangatlo. Sa huli, sinagot niya. Raph? Ang boses ni Althea ay basag, puno ng matinding pag-iyak. Raph, patawad. May kailangan kang malaman tungkol kay Marco. Tungkol sa lahat. Hindi ako makahinga. Hindi ko na kaya. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang hawak ang telepono. Ang boses ni Raph sa kabilang linya ay malamig pa rin, ngunit narinig niya ang pag-aalala sa tanong nitong, anong nangyari, Althea? Nasaan ka? Nasa labas ako ng bahay, bulong niya. Walang direksyon. Walang pupuntahan. Pagkatapos ng paglilitis, iniwan siya ni Marco. Hindi lang iniwan, kundi itinaboy. Para siyang pinagsamantalahan, pagkatapos ay itinapon nang wala na siyang silbi. Umuwi ka rito sa bahay ko. Mag-usap tayo, sabi ni Raph at ibinaba ang tawag. Nag-aalangan si Althea. Ang bahay ni Raph. Ang lugar kung saan naroon si Liam. Ang lugar na dapat ay bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit wala na siyang ibang malalapitan. Nagmaneho siya. Ang bawat daan ay parang paglakbay sa kanyang mga nagawang kasalanan. Nang huminto siya sa tapat ng bahay ni Raph, ang ilaw sa labas ay nagbibigay ng kakaibang init. Naroon si Raph. Nakatayo sa pintuan, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit wala na ang galit na nakita niya sa korte at sa cave. May bakas ng pagod at lungkot sa mga mata nito. Pasok ka, sabi ni Raph, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Nang pumasok si Althea, nakita niya ang malinis at maayos na sala. Walang bakas ng kaguluhan, maliban sa isang maliit na laruang kotse na nakalatag sa sahig. Si Liam ay natutulog na. Ano bang nangyari, Althea? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Raph na nagbigay sa kanya ng isang basong tubig. Umupo si Althea sa sofa. Ang pakiramdam ng kapayapaan sa loob ng bahay na yon ay halos nagpahirap sa kanya. Kailangan niyang magtapat. Sa wakas.
Iniwan ako ni Marco, simula ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig. Pagkatapos ng kaso, nagalit siya. Sinabi niya na sinira ko ang pamilya niya. Sinabi niya na wala na akong silbi. Nagulat si Raph. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Althea, ang tunay na sakit. Hindi ka ba niya mahal? Tanong ni Raph, hindi nanginginig ang boses. Umiling si Althea, umiiyak. Hindi ko na alam, Raph. Akala ko mahal niya ako. Akala ko totoo ang lahat. Pero ginamit niya lang ako. Ginamit niya kami. Pagkatapos, nagsimula siyang magkwento. Ang lahat. Naalala mo noong iniwan mo ako? Tanong niya, ang kanyang tingin ay nakapako sa sahig. Kabuwanan ko noon. Depressed ako. Nag-iisa. Wala ka. Busy ka sa ospital sa pagiging resident. Tinatawagan kita, Raph, pero laging may emergency. Laging may code. Nakinig si Raph. Hindi siya nagsalita. Ang sakit sa kanyang puso ay bumalik. Naalala niya ang mga araw na iyon, ang kanyang pagiging ambisyoso, ang kanyang pagiging bulag sa kanyang paligid. At doon, sumulpot si Marco. Kaibigan ko siya noon sa college. Siya ang nagdadala ng pagkain. Siya ang nag-aaya sa akin na lumabas. Siya ang nagsasabi na huwag kang mag-alala, Althea. Nandito lang ako para sa'yo. Siya ang nangakong hindi ako iiwan. Sinabi niya sa akin ni. Nag-flashback sa kanyang isip ang boses ni Marco, malumanay at mapanlinlang. Sinabi niya sa akin na hindi ka magiging mabuting ama. Na mas mahal mo ang trabaho mo kaysa sa amin. Sinabi niya na kailangan ko ng isang lalaking may panahon para sa akin at sa anak ko. At sinabi niya na handa siyang maging ama ng anak ko. Napaiyak si Althea. Wake ako, Raph. Takot na takot ako noon. Nag-iisa ako. Wala akong kapamilya rito sa Manila. Ipinangako niya ang lahat ng kailangan ko. At naniwala ako. Pinirmahan ko ang papeles. Pinayagan ko siyang ilagay ang pangalan niya sa birth certificate ni Liam. Pero ngayon, nakita ko na ang totoo. Isa siyang manipulatibong tao. Ginawa niya lang yun para magkaroon ng sarili niyang pamilya. Para patunayan sa mundo na kaya niyang maging perpekto. At nang matalo kami sa korte, iniwan niya ako. Wala siyang pagmamahal sa akin. Ang gusto lang niya ay ang ideya ng pamilya. Hindi na makatingin si Althea kay Raph. Ang bigat ng kanyang konsensya ay halos magpatumba sa kanya. Ako ang may kasalanan, Raph. Pinili ko ang madaling daan. Pinili ko ang takot kaysa sa katotohanan. Napakatahimik ni Raph. Hindi niya inakala na ganito ang buong kwento. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng awa at pagkatapos pag-unawa. Lumapit si Raph kay Althea. Hindi para magalit kundi para umupo sa tabi niya. Ang kanyang tinig ay basag. Patawad din, Althea. Napaangat ang ulo ni Althea. Nagulat siya. Patawad din, ulit ni Raph, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Patawad dahil pinabayaan kita. Patawad dahil masyado akong naging abala sa aking mga pangarap na hindi ko nakita ang sakit mo. Ang pag-iisa mo. Tama ka. Hindi ako nandoon para sa iyo noong kailangan mo ako. At alam kong nag-contribute ako sa lahat ng nangyari. Unang pagkakataon na sinabi ni Raph iyon. At ang mga salitang iyon ay parang balm sa sugatang kaluluwa ni Althea. Nagsimula siyang umiyak ng tahimik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Pero, sabi ni Raph, pinunasan ang kanyang sariling luha. Kahit anong mangyari, anak ko si Liam. At kailangan niyang malaman ang totoo. At kailangan nating gawin ang tama para sa kanya, Althea. Para sa kapakanan niya. Tumango si Althea, sa wakas ay nararamdaman ang isang liwanag sa dulo ng mahabang tunel. Bigla, may narinig silang malakas na katok sa pintuan. Napatingin si Raph at Althea sa isa't isa. Ang oras ay halos hating gabi na. Sino ang pupunta sa bahay ni Raph sa ganitong oras? Narinig nila ang isang pamilyar na boses, puno ng desperasyon at galit. Raphael! Labas ka riyan! Ibalik mo ang anak ko! Liam! Lumabas ka riyan! Daddy mo too! Liam! Si Marco. At dito nagtatapos ang kwento ni Rafael de Leon, Althea Sandoval, at Liam Valencia,
Isang paglalakbay patungo sa pag-unawa na ang tunay na pag-ibig ng isang ama ay hindi nakasalalay sa dugo, kundi sa walang katapusang pagmamahal, pag-iintindi at walang sawang pagbibigay ng ikalawang pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, pagtangkilik, at pagbibigay ng oras sa bawat kabanata ng Ang Mukha sa Nakaraan. Bilang inyong manunulat, malalim po ang aking nararamdaman habang binubuo ang bawat linya, bawat eksena, at bawat damdamin ng ating mga karakter. Layunin ko pong makalikha ng isang kwento na hindi lamang nagbibigay ng libangan, kundi nagpaparamdam din ng mga aral at pag-asa. Sana po, sa pamamagitan ng kwentong ito, ay naipadama ko sa inyo ang halaga ng pagpapatawad sa sarili at sa kapwa, ang kapangyarihan ng paghilom mula sa mga sugat ng nakaraan, at ang walang hanggang lakas ng pagmamahal na kayang bumago sa lahat. Naway maging paalala ito na ang pamilya ay hindi lang nabubuo sa iisang paraan, at ang pagmamahal, sa huli, ang siyang nagtatakda ng lahat. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ang inyong mga komento ay nagbibigay inspirasyon upang patuloy kaming makalikha ng mga kwentong tatatak sa inyong puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at buhay. Ang inyong manunulat. Pusong Lihim. Pag-ibig sa likod ng Lu.